Mga I-Believers, ihanda nyo na ang inyong mga crayons at chill lang kayo dahil narito na ang ating melted crayons experiment sa Show and Tell. Charis! Hello I-Believers! Tama po si Chris dahil ngayon gagamitin natin ang ating creativity sa pamamagitan ng isang artwork. Tama po kayo, gagawa tayo ng isang artwork. At sa pamamagitan ng mga materials na ito ay makakalikha tayo ng isang obra. Ang mga kailangan po natin, canvas board or cardboard at pwede ding illustration board. Crayons, glue gun, pero pwede din ang ordinaryong glue lang. At hair dryer. Ang gagawin natin, ididikit natin itong mga crayons sa ating canvas board. Ayun. Siyempre, gandaan natin ang pagdikit. Okay. Tapos isa pa, kahit anong combination pwede nyong gawin. Kung gusto nyong sundin ang Roy G. Biv, ang Colors of the Rainbow, ay pwede din. Yan. Ako, mas maganda kasi kung pantay-pantay ang pagkakadikit ng mga crayons. Para mamaya, pag ginamitan natin siya ng init, pantay-pantay din ang pagkakatunaw niya. Sabay-sabay silang matutunaw. Okay? So, ayan. So, halimbawa, nadikit na natin lahat ng gusto na kulay nating idikit. Meron na akong hinanda dito para mas pabilis. Ayan! So, magiging ganito ang itsura niya pag nadikit nyo na ang lahat ng kulay na gusto ninyo. After nyan, kukunin natin tong hair dryer. Siyempre, piliin natin yung setting na mainit. At, ibo-blower natin ang mga crayons. Dapat pantay-pantay ang pagtama ng init sa mga crayons. Umiiyak na yung crayon ko! Ay! Ang ganda! Ito Roy G. Biv yung ginawa ko eh. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Diba? Simpleng-simple lang na proseso at simple-simple lang ang mga materials na kailangan nyo. Makakagawa na kayo ng isang napakagandang obra. Patayin nyo mo ng blower. Pagkatapos ng ilang minuto, ganito ang magiging itsura niya. Charan! O diba? Napakaganda! Napakagandang obra. At mga kids, mga I-Believers, huwag kayong mag-alala dahil napaka-safe pong gamitin ang mga crayons sa artwork na ito dahil ang crayons ay gawa sa isang waxy substance na tinatawag na paraffin. Ang paraffin po ay derived from wood, charcoal, and petroleum. At dati po, ang mga naunang crayons ay kulay black lamang. At ginagamit siya sa mga factories at sa mga planta bilang waterproof markers. O ha? I believe! Mga I-Believers, mahilig ba kayo mag-drawing? Nako, tamang-tama yan dahil I will show and tell you kung paano gumawa ng soap drawing. Simple lang ang kailangan natin. Kailangan natin ng board na may rough surface at syempre sabon. Gagamitin nyo lang ang sabon na parang crayon at uumpisahan nyo na mag-drawing. Kung nagtataka kayo ano ang science behind this experiment, well, ang tawag dito ay electrostatic adhesion. Ito na, simulan na natin. So, mag-drawing ako ng isang elephant. Kapag kinakaskas natin ang sabon sa board, nagkakaroon ng friction. Ang friction na ito ay nagka-create ng heat or init. Ang init naman na ito ay nagiging dahilan para magkaroon ng electrical charge sa pagitan ng sabon at ng board. Ay, mata. Ayan. Okay. Meron pa akong ginawang ibang drawings. Ito. Yan. Flower. O yan. Dahil sa electrical charge, lumipat na ang electrons ng sabon dito sa rough board natin. Kaya makikita natin meron ng manipis na layer ng sabon na dumikit sa rough board. Nakakagawa tayo ng art sa tulong ng science, I believe!